Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May mga alaala sa buhay natin na kahit ilang taon na ang lumipas ay parang kahapon lang nangyari. Lalo na kung malalim ang sugat na iniwan nito sa atin na para bang hinding-hindi na maghihilom pa. Ikaw, kabarangay, magagawa mo bang magpatuloy sa buhay kahit na napakadilim ng iyong naging nakaraan? Dear Mama Mia, isang magandang tanghali sa inyo at sa mga kapuso nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang akong Richard, 26 years old at isang masugid ninyong taga-subaybay. Marami akong natututunan sa iniere ninyong kwento. Kaya naman, naisipan ko na sumulat na rin at ibahagi ang kwento ng buhay ko. Mama Mia, bata pa lang ako nang mamatay ang papa ko. Si mama na ang nag-alaga at nagpaaral sa akin. Solong anak lang din kasi ako. At nang makatapos nga ako ng kolehiyo ay hindi naman kaagad ako nahirapan na makahanap ng trabaho. Naging regular ako sa isang kumpanya ng supplier ng mga furniture dito sa amin. At akala ko noon ay magiging madali at magaan na ang buhay namin ni Mama. Pero hindi pa pala. Dahil nalaman namin na malala na pala ang sakit niya sa bato at kailangan na niyang i-dialysis. 1 beses sa 1 linggo. Ganun pa man ay hindi ako nawawala ng pag-asa na gagaling si Mama. Kaya palagi akong nagsisimba para bigyan ako ng Diyos ng lakas ng loob na lumaban at ng pananalig na makakasama ko pa si Mama ng mas matagal. Mama Mia, umiikot lang sa trabaho, simbahan, ospital at bahay ang oras ko. Sobrang bihira akong makapagbakasyon o kaya ay lumabas kasama ang mga kaibigan o katrabaho ko. Kaya nang 1 beses na pumunta ako sa birthday party ng inaanak ko sa isang katrabaho ko na si Alvin, ay nagulat sila nang makita nila ako. Alam kasi nila na kapag araw ng Sabado ay nasa bahay lang ako at kasama si Mama. Pero hindi ko pinagsisisihan ang pag-alis ko ng bahay ng araw na yon. Dahil dun ko nakilala si Abigail. Ninang din siya ng inaanak ko. Mama Mia, kung itsura lang naman ang pagbabasehan, sa totoo lang ay nakuha ni Abigail ang lahat ng pisikal na katangian na gusto ko sa isang babae. Kaya lang medyo nakaka-turn off ang ugali niya. May mga adult games din kasi sa party at kami ang magka-partner ni Abigail. At dahil palagi kaming talo, ako ang palagi niyang sinisisi. Nakakatawa mang aminin, Mama Mia, pero nagkapikunan talaga kaming dalawa ng araw na yon. At doon ko na-realize na hindi ko pala siya makakasundo. Ayoko kasi ng babaeng maingay at hindi nagpapatalo pagdating sa diskusyon. Mabuti na lang talaga at ang inaanak lang namin ang magiging dahilan ng pagkikita naming dalawa. Dahil naisip ko na sa susunod na magkasama kami ulit sa iisang lugar, ay baka maging aso't pusa na naman kami nang dahil sa bangayan naming dalawa. Hanggang sa muling ang nag-cruise ang mga landas namin ni Abigail pagkalipas ng 2 buwan. ba yun? Aray! Pwede ba? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Miss, sorry.
Nilalagay ko kasi tong cellphone sa bag ko. Richard? Abigail? Ikaw nga yan! Kulelat! Grabe siya. Kulelat talaga? O bakit? Totoo naman, di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nangulelat sa game sa birthday ng inaanak natin. Uy, 2 buwan na yung nakakalipas. Hindi mo pa rin nakakalimutan yun? Don't tell me. Aawain mo ako ngayon kahit nasa labas tayo ng simbahan. Siyempre hindi, no? Medyo na-guilty nga ako sa pang-aaway ko sa'yo nung nakaraan eh. Wow! May konsensya rin pala si Miss Competitive. Uy, grabe ka rin gumante ah. Ganito na lang. May iba ka pa bang pupuntahan? Gusto mo kumain muna? Libre ko. Niyayaya mo ba ako makipag-date? Hoy, hindi. Sira, nag-guilty lang talaga ako sa pang-aaway ko sa'yo nung nakaraan. Peace offering ko to. Ano? Game ka ba? Eh kung ganitong babae na ang lumalapit sa akin, tatanggihan ko pa ba? Filingero ka rin talaga eh, no? Di ka na nga. Uy, thank you ulit sa libre ha. Ngayon ko lang nalaman na may masarap palang kainan na malapit dito sa simbahan. Hindi kasi kami madalas na gumagala dito pagkatapos namin magsimba. Kami? Ibig sabihin, palagi kang may kasama kapag nagsisimba? Oo, yung mama ko. Pero dati yun nung wala pa siyang schedule ng dialysis tuwing linggo. Kaya lang, nagbago kasi yung schedule niya sa ospital at nilipat ng linggo. Kaya pagkatapos ng treatment niya, iuwi ko na siya sa bahay para makapagpahinga na siya. Tapos, ako na lang mag-isa ang nagsisimba. Ah, ganun ba? Anong sakit niya? If you don't mind lang naman. Meron siyang sakit sa bato. 3 years na siyang nagdadialysis. Siya bang dahilan kung bakit parang ang seryoso mo nagdarasal kanina? Ikaw ha? Tinititigan mo pala ako. Alam mo, filingero ka rin talaga, no? Nasa bandang unahan ka kasi nakaupo kaya napansin ka agad kita. Kung hindi mo nga lang ako binunggo kanina, hindi kita kakausapin eh. Sabihin mo, may crush ka lang sa akin. Saka correction, ikaw ang bumunggo sa akin. Grabe, ang kapal talaga ng mukha mo. Ay, pero tama ka. Tungkol kay mama nga yung dasal ko kanina. Na sana, gumaling na siya. Ayoko na kasing nakikita siyang nahihirapan. At sa totoo lang, ayokong dumating yung araw na mawala siya sa akin. Sobrang close niyo siguro sa isa't isa, no? Sinabi mo pa. Mama's boy kasi ako eh. Teka, ikaw, palagi ka ba nagsisimba doon? Kasi parang ngayon lang kita nakasabay. Oo, pero tuwing Miyerkules lang talaga. Nagkataon kasi na yung kaopisina ko nakipag-swap ng rest day sa akin. Kaya nagdesisyon na ako na ngayon na lang magsimba. Ano naman ang madalas na pinagdarasal mo? Simple lang. Isang mahaba at masayang buhay. Kasi yun naman talaga ang gusto nating lahat, di ba? Mama Mia, hindi yun ang huling beses na nagkita kami ni Abigail. Dahil ng araw na yun ay nagkapalitan na rin kami ng cellphone numbers. Mas nakilala ko siya at masasabi ko na mali ang naging unang impression ko sa kanya. Siguro totoo na medyo mataray siya. Pero masasabi ko na malambing siya, bagay na sobrang nagustuhan ko sa kanya. Magaan kasi siyang kasama at masarap kausap. Madalas ay sabay na kaming nagsisimba at pagkatapos ay kumakain sa labas. Naikwento ko na nga sa kanya halos ang buong buhay ko, Mama Mia. At hindi nagtagal ay niligawan ko na si Abigail at nagkaroon kami ng relasyon. Mama Mia, alam na alam ni Abigail kung gaano ko kamahal si Mama. Ang totoo niyan, siya ang naging karamay ko nang sabihin sa akin ng doktor na hindi na raw tatagal ng 1 taon ang buhay ng mama ko. Sobrang nalungkot ako pero hindi ako naniwala sa sinabi ng doktor. Malakas si mama at alam kong malakas din siya sa Diyos.
Mas lalong lumakas ang pananalig ko nang malampasan ni Mama ang 3 buwan na taning ng mga doktor sa kanya. Nakasama ko pa siya ng mahigit 1 taon. Kaya nga halos 3 beses ako kung magsimba para lang magpasalamat sa Diyos. Paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Diyos para sa mas mahabang buhay ni Mama at hinihiling na sana ay tuluyan na siyang gumaling. Pero siguro nga, Mama Mia, hindi lahat ng mga ipinagdarasal natin sa Kanya ay pwede niyang maibigay sa atin. Pagkatapos ng 1 taon at 4 na buwan, lahat ng masayang bagay sa buhay ko ay napalitan na ng lungkot. Dahil iniwanan na rin ako ng mama ko. Richard, ito. Dinalan kita ng mga paborito mong pagkain. Kumain ka na, please. Wala nga akong gana. Sinabi ko na kanina, di ba? Bakit ba balik ka pa ng balik dito sa bahay? Nakakastorbo ka lang sa pagtulog ko eh. Dahil girlfriend mo ko at nag-aalala ako sa'yo. Mula nang mailibing si tita, ang sabi ni Alvin, hindi ka na raw pumapasok sa opisina ninyo. Wala ka na rin daw kinakausap sa mga kaibigan mo. Richard, kung ayaw mo talaga silang kausapin, kahit ako na lang. Ako na lang ang kausapin mo. Para saan pa? Pare-pareho lang naman kayo. Wala kayong alam sa nararamdaman ko. Saka kapag kinausap ba kita, may babalik ko ba ang buhay ni Mama? May babalik ko ba ang lahat sa dati? Bakit? Sa tingin mo ba natutuwa si tita sa ginagawa mo ngayon sa buhay mo? Sa tingin mo, natutuwa siya na nakikita kanya nagkakaganyan? Huwag kang magmarunong. Wala kang alam tungkol kay Mama o sa buhay ko. Richard, nandun ako nung sinabi ni tita sa'yo na huwag mong pabayaan ang sarili mo sa oras na mawala siya. Nang sabihin niya sa'yo na magpatuloy kang mabuhay. Kaya huwag mong ulit-ulitin sa'kin na wala akong alam at pakialam dahil nandun ako ng mga huling araw na kasama mo si tita. Huwag mo naman akong ipagtabuyan, oh. Dahil nasasaktan din ako sa ginagawa mo sa akin. Kasi kahit mahal kita, marunong din ako mapagod. I'm sorry. Hindi ko lang kasi talaga alam kung paano paharapin ang lahat. Kung paano magsisimula ulit. Kailangan kayanin mo. Dahil sigurado ko na kung nasan man si tita ngayon, mas nahihirapan siya. Dahil nakikita kanya nagkakaganyan. Pero sana hindi niya na lang ako iniwan. Dahil hindi ko alam kung kailan ko pa matatanggap na wala na yung taong palagi kong kasama. Yung nag-iisang tao na dahilan ko para magsumikap ako sa buhay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Nandito pa rin naman ako. Hindi kita iiwan. Kaya nga lagi kitang pinupuntahan eh. Itatawagan kahit paulit-ulit mo akong pinagtatabuyan. Kasi ayoko maramdaman mo na nag-iisa ka. Kasi mahal na mahal kita at gusto kong malaman mo na may isa pa ring tao na mahal ka at gusto ka makasama habang buhay. Mahal din kita, Abigail. Mahal na mahal. Salamat kasi hindi ka sumuko kahit halos ipagtabuyan ko na ang lahat ng taong nagmamalasakit sa akin. Ikaw lang naman ang matigas eh. Kung hindi lang kita mahal, matagal na rin akong sumuko. Abigail, pwede bang mangako ka sa akin? Kahit kailan, hindi mo ako iiwan. Ayoko kasi sa lahat yung iniiwanan ako. At kapag nawala ka pa sa akin, hindi ko na alam kung paano pa ulit magkakaroon ng direksyon ng buhay ko. Promise, hindi ka na ulit mag-iisa. Hindi kita iiwan, Richard.
Nang dahil kay Abigail ay unti-unti na muling naayos ang buhay ko. Plano ko na talagang mag-resign sa trabaho kahit wala naman akong ibang kukuhanan ng pera na panggastos para sa sarili ko. Pero na-convince niya ako na wag nang ituloy ang pagre-resign ko. Mas mahihirapan daw ako na ayusin ang lahat kapag nawalan pa ako ng trabaho. Madalas niya rin akong puntahan sa bahay. Pinagluluto niya ako, tinutulungan na ayusin ang lahat ng gamit na napabayaan ko na. At tinatawagan niya rin ang mga common friends namin na katrabaho ko para ma-check kung ayos lang ba ako. Minsan din ay lumalabas kami para lang mawala ang lungkot na nararamdaman ko. At sa gitna ng pagluluksa ko sa pagkawala ni Mama, si Abigail ang kasama ko, Mama Mia. Oo, umiiyak pa rin ako sa gabi kapag namimiss ko si Mama. Umiiyak ako habang nakayakap sa akin si Abigail. Pinapaalala niya sa akin ang mga huling bili ni Mama. Na dapat kayanin ko ang lahat kahit wala na ang mama ko. Palagi niyang pinaparamdam sa akin, Mama Mia, na hindi ako nag-iisa. Na may kasama pa rin ako sa buhay. Pinapa-realize niya sa akin kung bakit dapat pa rin akong magpatuloy na mabuhay. Si Abigail ang nag-iisang tao na naging dahilan para kahit paano ay magpatuloy akong lumaban at harapin ang bukas. Mama Mia, sa loob ng 2 taon na relasyon namin ni Abigail, mula nang mawala si Mama, ay naging magaan sa akin ang lahat. Mas nakilala ko siya bilang isang malambing, maalalahanin at understanding na girlfriend. Sa aming dalawa ay palaging siya ang nag-a-adjust sa ugali ko. Sa totoo lang, medyo moody ako, Mama Mia. Kaya kapag mainit ang ulo ko nang dahil sa trabaho, ay alam na niya kung paano ako lalambingin. Nasanay ako na si Abigail ang palaging gumagawa ng paraan para maging smooth ang relasyon naming dalawa. Hanggang sa bigla ko na lang naramdaman ang pagbabago ng girlfriend ko, Mama Mia. Kung noong una ay palagi kaming magkasama at magkatawagan, nabawasan ang mga oras na yon mula nang ma-promote siya sa trabaho niya. Naiintindihan ko naman yun lalo na kapag hindi na siya nakakapunta sa mga dates naming dalawa. Dahil nadagdagan ang trabaho niya sa opisina. Hindi na rin niya ako masyadong pinupuntahan sa bahay. At madalas ay hindi na niya nasasagot ang mga text o tawag ko sa kanya. Ang trabaho niya ang palaging dinadahilan niya na pilit ko namang iniintindi. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi niya kaagad sinabi sa akin na may problema na pala ang relasyon naming dalawa. Isang gabi ay sinorpresa ko si Abigail sa bahay niya. Pero ako pala ang mas masusurpresa, Mama Mia. Dahil nakita kong may ibang lalaki na naghatid sa kanya at niyakap pa siya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Sinugod ko na sila at kaagad na hinila ang lalaking nakayakap kay Abigail at malakas na sinuntok. Ang kapal na mukha mo! Ay! Richard! Tama na, please! Eto ba? Eto ba ang lalaking pinagpalit mo sa akin? Hoy! Ano ba problema mo? Ikaw ang problema ko! Dapat hindi ka nakikialam sa relasyon naming dalawa! Tama na! Tama na sabi! Layo, ayos ka lang ba? Abigail, bakit ka sa kanya lumalapit? Hindi ba dapat sa akin? Dahil ayoko na. Ayoko na sa'yo.
Anong ibig mo sabihin? Richard, mag-break na tayo. Sandali! Hindi ko maintindihan. Ano bang hindi mo naiintindihan sa sinabi ni Abigail? Tagalog naman, di ba? Tumahimik ka dyan kung ayaw mong buong mukha mo ang basagin ko. Leo, tama na. Hayaan mo na akong kumausap sa kanya. Pumasok na sa loob ng bahay. Teka lang! Bakit pinapapasok mo siya sa loob ng bahay mo? Abigail, ano ba? Humihingi lang naman ako ng explanation. Pero hindi ibig sabihin nun na... Dahil ayoko na nga kasi. Pagod na akong intindihin ka. Si Leo, siya yung palagi nandyan para sa akin. Para makinig sa akin. Sa mga problema ko sa relasyon nating dalawa. Problema? Oo nga, akala ko. Okay tayong dalawa. Yung relasyon natin. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang na may problema na pala para mas naayos natin to? Paano ko sasabihin sa'yo kung alam kong hindi ka naman marunong makinig? Dahil puro na lang ikaw ang nagsasalita. Puro na lang ikaw ang nasusunod. Kaya naganap ka na lang ng iba? Sa halip na ayusin natin yung relasyon nating dalawa, pinagpalit mo na lang ako sa ibang lalaki? Richard, I'm sorry pero maniwala ka sa akin. Hindi ko ginusto na mangyari lahat to. Hindi ko sinasadya na mahulog ang loob ko kay Leo. Abigail, nangako ka sa akin. Nangako ka na kahit kailan. Hindi mo ako iiwan. Pero ano to? Ginagawa ko lang kung ano yung alam kong tama. Ayoko lang na mas masaktan natin ang isa't isa. Abigail, please. Pwede pa naman nating ayusin to, di ba? Alam ko namang mahal mo pa rin ako. Ayusin na lang natin to. Kakalimutan ko lahat ng mga nangyari ngayong gabi. Magbabago ako. Makikinig na ako sa lahat ng sasabihin mo. Richard, tama na. Huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin. Sa huli naman alam natin na magkakasakitan lang tayong dalawa eh. Kaya ngayon pa lang, itigil na natin ang lahat ng to. Mama Mia, bukod sa araw na nailibing si Mama, ang gabi ng paghihiwalay namin ni Abigail ang isa sa naging pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Hindi kasi ako makapaniwala na yung babaeng nagbigay ng dahilan para muli akong lumaban at mabuhay ay ipagpapalit na ako sa ibang lalaki. Kahit alam ko na pwede pa naman naming ayusin ang lahat, ay hindi ko na rin pinilit pa kay Abigail ang sarili ko. Hinayaan ko na lang siya na mawala sa akin, kasunod ang muling pagkawala ng direksyon ng buhay ko. Napabayaan ko ang trabaho ko at naging tambay ako sa bar kung saan ay madalas akong napapaaway. Si Alvin na common friend namin ni Abigail, ang isa sa mga kaibigan at kaopisina ko na madalas na nakikipag-areglo sa mga nakakaaway ko, Mama Mia. Pero kahit naman sinong tao ay marunong mapagod sa katigasan ng ulo ng kaibigan nila. Lalo lang nagulo ang buhay ko nang mag-resign si Alvin sa opisina namin. Hindi na kami madalas na nagkikita o nagkakasama. Kaya nang minsang naglasing ako sa bar at walang kahit na sinong kaibigan na kasama, ay napaaway na naman ako at sobra akong nabugbog. At nabugbog ko rin ang isang customer. Nagsampa siya ng reklamo at pinakulong ako nang dahil sa ginawa ko sa kanya. Ilang araw rin akong namalagi noon sa kulungan, Mama Mia. At hindi ko inaasahan na isang araw ay darating si Abigail para tulungan ako. Siya ang nakipag-areglo sa mga pulis at sa customer ng bar na nakaaway ko. Pumayag sila na iatras ang kaso laban sa ginawa kong pambubugbog. Napalaya ako ng araw na yon at inihatid ako ni Abigail pauwi ng bahay ko, Mama Mia. Wala akong ganang kumain. Iuwi mo na lang yung mga dala mong pagkain.
Dahil may mga chichirya pa naman ako na nakastock dito sa bahay. Yung pinangbayad mo nga pala sa piyansa ko, ide-deposit ko na lang sa account mo this week. Umuwi ka na, Abigail. Hindi naman ako naniningil eh. Tsaka mamaya na ako uuwi. Kumain ka na muna. Aalis ako kapag alam kong nakakain ka na ng maayos. Pwede ba? Itigil mo na yung ginagawa mo. Saka bakit ba nandito ka pa? Alam ba ng bagong boyfriend mo na nasa bahay ka ng ex-boyfriend mo? Wala naman akong boyfriend eh. Wala akong naging ibang boyfriend maliban sa'yo. Anong sinasabi mo? Di ba nung nakaraan lang, nakikipag-iwalay ka sa akin ng dahil sa kanya? Hindi talaga siya yung dahilan. Oo, sinabi ko na may relasyon kaming dalawa. Pero imposible mangyari yun. Dahil bukod sa wala naman talaga akong nararamdaman para sa kanya, bakla siya. Alam mo, lalo lang ako naguguluhan. So bakit ka pala nakipag-iwalay sa akin in the first place? Dahil natakot ako. Natakot ako sa responsibilidad ko bilang girlfriend mo. Ikaw na lang ang palaging nasusunod sa ating dalawa. Ang pakiramdam ko nun, sa mahigit na 3 taon na relasyon natin, sa akin mo na lang pinapaikot ang mundo mo. Anong masama dun? Mahal kita kaya natural lang na iparamdam ko sa'yo na ikaw ang buhay at mundo ko. Pero hindi nga yun tama dahil may sarili kang buhay. So ano pala yung tama? Yung pang-iiwan mo sa akin sa ere? Yung pagsisinungaling na hindi mo na ako mahal? Na may iba ka ng mahal? Alam mo ba kung ano nangyari sa buhay ko nang dahil sa ginawa mo? Kaya nga bumabalik na ako eh. Dahil nagigilty ka? Kasi nakita mo kung paano muling nasira at bumagsak ang mundo ko mula nung iwanan mo ako. Dahil mahal kita. Bumalik ako dahil gusto ko na ulit ayusin ang relasyon nating dalawa. At sa tingin mo, ganun lang yun kadali? Abigail, nangako ka sa akin na kahit kailan, hindi ka mawawala sa buhay ko. Na hindi mo ako iiwan. Pero sinira mo lahat. Sinaktan mo ako. I'm sorry. Hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. Hindi lang naman ikaw ang nasaktan eh. Gusto ko lang talaga na ma-realize natin kung ano yung mali sa relasyon nating dalawa. Pero bakit hindi mo na lang kasi sinabi sa akin nung una pa lang? Bakit hindi mo na lang hinayaan na sabay nating ayusin ang problemang sinasabi mo? Tapos ngayon, na nakikita mo ako miserable, babalik ka? Dahil pinagsisisihan ko na nga ang lahat ng mga sinabi at ginawa ko sa'yo noon. Na-realize ko na dapat ako ang kasama mo kahit gaano pa kabigat ang problema mo. Dapat hindi kita iniwan noon. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Mahal mo ba talaga ako o naaawa ka lang kaya mo ginagawa ang lahat ng to? Mahal kita at never nawala yon. Bumabalik ako dahil gusto kong patunayan sa'yo na kahit kailan, hindi na ulit ako mawawala sa buhay mo. Hindi ka na ulit mag-iisa. Mama Mia, muli kaming nag-aayos ni Abigail ng araw na yon. Napatunayan ko kasi na totoo lahat ng mga sinasabi niya sa akin. Hindi talaga sila nagkaroon ng relasyon ng kaopisina niyang si Leo na isa palang bakla. Ginamit lang ito ni Abigail para pumayag ako na makipaghiwalay siya sa akin. Alam daw kasi niya na hindi ako bibitaw kapag hindi niya sinabi na may iba na siyang mahal. Kaya kinausap niya raw si Leo para magpanggap na may relasyon silang dalawa. At dahil nga muli kaming nagkabalikan ni Abigail, ay muli na ring unti-unting umaayos ang buhay ko. Ginawa niya ang lahat para makabawi siya sa akin. Kagaya ng dati, Mama Mia, mula nang mawala si Mama, ay si Abigail ang naging dahilan ng araw-araw na pagngiti ko at paggaan lahat sa buhay ko.
Mama Mia, sa pagbabalikan naming dalawa ni Abigail ay muling umayos at nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Tinulungan niya ulit akong bumangon at magkaroon ng mga plano sa buhay. Bumalik na rin ako sa trabaho at inayos ang sarili ko. Mabuti na lang talaga at mahaba ang pasensya ng mga managers ko sa opisina. Binigyan kasi nila ako ng suspension noon dahil sa mga lates at absences ko sa trabaho. Kung hindi lang daw talaga malaki ang tiwala nila sa akin, ay matagal na nila akong tinanggal. Nangako naman ako na hindi ko na ulit sisirain pa ang tiwala nila sa akin. Mama Mia, nang muling maging maayos ang relasyon namin ni Abigail, pakiramdam ko ay wala na akong ibang mahihiling pa kung hindi ang makasama siya ng mas matagal. Ni hindi ko na ma-imagine ang buhay ko kapag nawala siya ulit sa akin. Alam ko na may point ang mga naging dahilan ng pakikipaghiwalay niya sa akin. Kaya lang, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na gawing mundo ang babaeng pinakamamahal ko. Lalo na at siya ang nag-iisang tao na nagbigay sa akin ng dahilan para muling magpakatatag at mabuhay sa masalimuot na mundo. Pauwi na rin ako. Nandito lang ako sa grocery para mamili ng snacks natin para sa movie marathon natin mamaya. O sige, wag mo na rin masyadong damihan kasi nakita ko na may nakastock ka pa na ibang snack sa bahay mo. Tsaka alam mo na, hindi naman ako mahilig sa junk food. Opo. Teka, wala ka pa rin pala sa bahay? Wala pa kasi may dadaanan pa ako sandali. Gusto mo sunduin na kita? Saglit lang naman din ako dito eh. Hindi na. Tsaka ang sabi mo, di ba, ipagluluto mo ako ng dinner mamaya. Kaya mauna ka nang umuwi. Doon din naman ako sa bahay mo matutulog mamaya eh. O sige, bibili na rin ako ng mga prutas na gusto mo. May dadagdag ka pa ba? Wala na. Okay na siguro yun. Okay, sige. Baba ko na tong tawag ha. Para matapos na rin ako dito sa pamimili ko. Ingat ka. I love you. I love you too. Bye! Richard! Uy, sabi na ikaw yan eh! Alvin, ikaw pala. Ang tagal na nating hindi nagkita. Sinabi mo pa. Halos kalahating taon din yata. Pinadala kasi ako ng company namin sa Singapore para hawakan ang bagong bukas na account namin dun. Talaga? Nice! Magandang opportunity yun. Sino kasama mo dito ngayon? Si Elaine ba? Hindi, ako lang mag-isa. Pauwi na rin ako. Naglambing kasi yung inaanak mo na gusto ro ng pasalubong. Kaya eto, napadaan ako dito. Teka lang, parang may nagbago sa'yo ah. Ang laki ng tinaba mo ah. Grabe, yun talaga ang napansin mo. Sorry pero sobrang payat mo kasi nung huli tayo nagkita eh. Toxic kasi ng buhay ko nun. Pero okay na ako ngayon. Halata nga eh. Bagay naman sa'yo kaysa yung dati na parang ang dili pa rin ng hangin. Oo nga pala, kamusta na yung treatment ni Abigail? Wala na akong balita sa kanya eh. Ha? Treatment? Anong treatment? Para doon sa matagal niya na sakit. Anong sinasabi mo, Alvin? Wait, don't tell me. Hindi mo pa pala alam? Akala ko kaya mo binalikan si Abigail dahil sa sakit niya. Teka lang, Alvin. Ano ba talagang tinutukoy mo? Diretsuhin mo na nga lang ako. Naku, sorry Richard ah. Pero siguro hindi dapat ako yung magsabi sa'yo tungkol sa bagay na to. Pasensya na talaga ah. Huwag mo na rin sanang banggitin kay Abigail na nagkita tayo ngayon. Sige, kailangan ko na rin umalis. Una na ako. Mama Mia, kahit hindi natuloy ni Alvin ang bagay na gusto niya sanang sabihin tungkol kay Abigail, ay kinutuban na ako ng masama. Sa totoo lang ay gustong-gusto ko pa sanang habulin nun si Alvin para pilitin siya na sabihin sa akin ang totoo.
Kaya lang ay nanlambot na rin ang mga tuhod ko at naiwan na lang akong nakatulala sa pwesto ko. Gulong-gulo ang isip ko at ang nararamdaman ko. Tsaka ko lang na-realize ang mga pagbabago sa kilos at itsura ni Abigail. Madalas siyang may lakad kapag weekend na sinasabi niyang related sa trabaho niya. Kung hindi naman ay ang mga magulang niya ang dinadahilan niya sa akin. Pumapayat din siya at lumalalim ang eye bags. At sa tuwing kumustahin ko siya, stress sa trabaho ang sinasabi niyang dahilan ng lahat. Ngayon ko naisip na lahat ng yun ay kasinungalingan lang. May tinatago ang girlfriend ko sa akin. Na alam niyang pwedeng maging dahilan para bumagsak ulit ang aking mundo. At gustong-gusto ko nang malaman kung ano yon. Kaya nagmamadali na akong umuwi para magkita na kami ni Abigail para malaman ko na mula sa kanya kung ano ba talaga ang totoo. Richard, sorry, ngayon lang ako nakauwi. Ang traffic kasi. Okay lang. Pero saan ka ba galing? Akala ko sandali ka lang sa dadaanan mo kanina. Bakit parang ang seryoso mo? May nangyari ba sa opisina nyo? May gusto ka bang ikwento sa akin? Makikinig ako. Ikaw, may gusto ka bang sabihin sa akin? Ano namang sasabihin ko sa'yo? Kung saan ka galing kanina. May dinaanan nga lang ako. Hindi naman importante yun. Na-traffic lang ako kaya medyo natagalan ako. Alam mo ang weird mo ngayon. Kumain ka na ba? Tara, kain na tayo. Ano bang niluto mo para sa hapunan? Abigail, kailan ka ba magsasabi ng totoo? Kailan mo titigilan lahat ng pagsisinungaling mo sa akin? Hindi kita maintindihan. Wala naman akong tinatago sa'yo. Ano yung treatment na sinasabi ni Alvin? Sinabi niya sa'yo? Wala siyang kahit na anong sinabi sa akin. Nadulas lang siya kanina pero hindi niya tinuloy dahil ang sabi niya, dapat sa'yo ko malaman ng totoo. Uuwi na lang ako. Siguro bukas na lang tayo. Abigail, ano ba kasi yun? Ano ba kasi yung tinatago mo sa akin? Bakit kailangan paulit-ulit ka na lang magsinungaling? For once, please. Sabihin mo naman sa akin kung ano yung totoo. May brain cancer ako, stage 2. Okay na ba? Kailan pa? 5 years ago, may tumor na nakita sa CT scan ko. Matagal na ako nag-undergo ng treatment. Hanggang last year, na-develop na siya at naging cancer. Yung panahon na nakipag-iwalay ka sa akin? Ibig sabihin, hindi totoo yung dinailan mo na napapagod ka lang sa akin? Oo. Walang totoo sa mga sinabi kong dahilan. Richard, alam kong sobrang selfish ko. Pero ayoko lang talaga na mas masaktan ka kapag may nangyaring hindi mabuti sa akin. Ayoko maramdaman mo ulit yung naramdaman mo nung nawala ang mama mo. Kaya mas pinili kong lumayo. Pero hindi ko pala kaya. Hindi ko kaya na nakikitang nasisira ang buhay mo nang dahil sa akin. At ngayon nahanda na ako. Maging successful man o hindi ang treatment ko. At least kasama kita sa mga huling oras ko. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Pakiramdam ko tuloy, hindi talaga ako parte ng buhay mo. Parte ka na ng buhay ko, alam mo yon. Naging mahina lang talaga ako sa tuwing may isip ko na kung gaano ka masasaktan kapag nalaman mo ang tungkol sa sakit ko. Lalo na kapag nawala na ako kagaya ng mama mo. Abigail, hindi ka mawawala sa akin. Gagaling ka. Gagawin natin ang lahat para maging successful ang treatment mo. Kung kailangan na, araw-araw ako magsimba at lumuhod habang nagdarasal. Gagawin ko.
Iniibig lang ng Diyos yung panalangin ko na huwag sana niyang kunin ulit sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Sorry. Sorry talaga kung nagpaka-selfish ako. Sorry kung paulit-ulit na lang ako nagsisinungaling sa'yo. Ayoko lang talaga. Tama na. Naiintindihan ko na ang lahat. Huwag ka na mag-sorry dahil wala ka naman talagang kasalanan. Sa ating dalawa, ikaw yung mas nag-suffer dahil puro na lang ako yung iniisip mo. This time, sabay na tayong lalaban. Lalabanan natin ang sakit mo. Malalampasan natin lahat ng to. Richard, pwede bang ikaw naman ang mangako sa akin na kahit ano mangyari o maging resulta ng treatment ko, wag na wag mong pababayaan ang sarili mo. Ayoko makita na sinisira mo ang buhay mo nang dahil sa pagkawala ko. Bakit parang nagpapaalam ka na? Ayoko lang na bumalik ka sa dati nung nawala ang mama mo. Gusto ko na maging mas malakas ka na. Mawala man ako sa tabi mo, huwag mong kakalimutan na palagi mo pa rin akong kasama dito sa puso mo. Mama Mia, kung dati ay si Abigail ang palaging nag-aasikaso at nag-aalaga sa akin, ngayon naman ay ako na ang gumagawa noon sa kanya. From stage 2 kasi ay naging stage 3 ang brain cancer niya. At kagaya ng sinabi ko, halos araw-araw akong lumuluhod na nagdarasal sa simbahan para gumaling si Abigail. Palagi kong sinasabi sa Diyos na kung hindi niya ako napagbigyan na pagalingin si Mama, sana kahit si Abigail man lang ay gumaling sa sakit niya. Dahil hindi ko na talaga alam ang mangyayari sa buhay ko kapag pati si Abigail ay nawala sa akin. Mama Mia, pagkalipas ng 1 taon ay kinuha na rin sa akin si Abigail. Halos mawasak muli ang mundo ko nang dahil sa nangyari. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit palagi na lang kinukuha sa akin ng mga taong mahal ko? Bakit kung kailan nagkakaroon ng direksyon ng buhay ko ay tsaka naman magkakaroon ng dahilan para maligaw ako ulit? Bakit parang inaalisan na ako ng karapatan na sumaya? Hindi ko na noon maintindihan kung bakit parang paulit-ulit na lang yung sakit na pinaparanas sa akin. Marami pa akong tanong na bakit, na kahit isa ay walang sagot. Pero sa tuwing maaalala ko ang tapang at pananalig ni Abigail bago niya ako tuluyang iniwanan, ay unti-unting nawawala ang mga tanong ko. Hanggang sa ma-realize ko na sa halip na questionin ko ang nangyayari sa buhay ko, mas dapat ko na lang tanggapin ang lahat at magpakatatag para sa babaeng mahal ko. Dahil alam ko na yun ang gustong mangyari ni Abigail. Ang magpakatatag ako. Tinanggap niya na noong una pa lang na hindi na siya magtatagal sa mundong to. Pero bago mangyari yun ay sinigurado niya munang magiging maayos ako. Kaya siya bumalik sa akin. Alam niyang mawawala na siya at mas pinili niyang makasama ako sa mga nalalabing oras niya. At yun ang bagay na dapat ipagpasalamat ko sa Diyos. Ang pagkakataon na binigay niya sa akin para makilala at makasama ang isang kagaya ni Abigail. Mama Mia, maraming salamat sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko para sa tanghaling ito. Sana ay nakapagbigay ako ng inspirasyon na lumaban sa buhay. Kahit gaano pa kalaki ang pagsubok o sakit na dumapo sa atin, huwag tayong susuko. Isipin natin na ang mahalaga ay lumaban tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay. Hanggang dito na lamang.
God bless sa inyong lahat na bumubuo ng programang ito at sa ating mga kapuso at kabarangay na nakikinig ngayon. Ang inyong forever kabarangay at kapuso, Richard.